Masakit na genius move ni Lacson bago pa siya tuluyang tanggalin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Isang malaking pasabog ni Lacson na galaw ang ginawa. Hala, Marcoleta, Estrada, Villanueva at ilang majority senador nangangamba. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Para sa mga kasong plunder, bribery at money laundering laban sa ilang kasalukuyang senador na sina Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Ang estratehikong galaw, mga ebidensya ng Blue Ribbon, direkta na sa DOJ at Ombudsman. Lucas 8:17, sa pagkatulang natatago na hindi mahayag ni may lihim na hindi malalaman at lilitaw sa liwanag. Akala ng marami ay tuluyan ng mapipigilan at may raraos sa limot ang mga natuklasan sa kontrobersyal na flood control probe matapos ang biglaang pagbabago sa liderato ng Senado. Akala natin kapag nagkaroon ng balasahan sa mga komite, ang mga sensitibong dokumento at testimonya ay automatikong maiiwan sa mga lumang archive ng Kongreso. Pero bago pa man tuluyang magbago ang direksyon ng pamunuan, isang mahalagang hakbang ang isinagawa ni dating Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson upang matiyak na ang mga nakalat na impormasyon ay hindi mawawalan ng saysay. Narinig niyo ba ang naging formal na transmittal ng komite? Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang partial report at mga dokumento mula sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na isinumiti na sa kanila mga dokumento mula sa opisina ni Senador Panfilo Lacson na siyang nanguna sa investigasyon sa flood control scandal. Opisyal nang ipinasa ng Blue Ribbon Panel ang lahat ng kanilang hawak na dokumento, testimonial evidence at mga transcripts ng pagdinig sa Department of Justice at sa Office of the Ombudsman. Pero paano nga ba ito naging isang mabisang legal na hakbang? Dahil habang nagkakaroon ng ingay sa Senado at sa pamagitan ng pagpasa ng Chairman's Progress Report sa kanyang privilege speech noong Mayo 5, ang mga ebidensya ay formal lang naging bahagi ng public record. Therefore, naalis na ang mga dating restriksyon sa ilalim ng patakaran ng Senado at malaya na itong magagamit ng mga investigative agencies para sa pagbuo ng mga formal na kaso. Senator Panfilo Lacson says the committee's probe during his chairmanship helped the Ombudsman and Justice Department case build-up against personalities linked to flood control kickbacks. Lacson was unseated as Blue Ribbon Chair during Monday's Senate revamp. The committee's partial report on the corruption scandal was submitted to the Ombudsman Tuesday. Akala ng iba ay para lamang sa mga pangkalatang kontraktor ang mga dokumentong ito. Pero ayon sa mga detalye ng ulat, kabilang sa mga naipasa ang isang handwritten note mula sa yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na naglalaman ng mga detalye ukol sa 500 milyong halaga ng alokables o mga proyektong hiningi ni umano para kay Senator Rutante Marcoleta. Bagamat nilinaw ni Lacson na wala pang formal na rekomendasyon para imbestigahan si Marcoleta maliban kung makikitang koneksyon sa mga substandard o ghost projects, ang paglitaw ng mga pangalan tulad ni Estrada, Villanueva at iba pang mambabatas sa mas malawak na pagsusuri ng DOJ at NBI ay patuloy na nagdadala ng seryosong usapin sa mayorya. Therefore, ang transmittal na ito ay nagsisilbing pundasyon ngayon para sa mas malalim na pagsusuri ng Ombudsman na kinumpirma na rin ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Nangyari ang pagpasa ng report kasabay ng balasahan sa Senado kung saan nabakante ang paumuno sa Blue Ribbon Committee. Una nang irerekomenda ng komite ang preliminary at fact-finding investigations para sa mga kasong plunder, bribery at money laundering laban sa ilang kasalukuyang senador na sina Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating Speaker Martin Romualdez, ang buganteng si Zaldi Co at mga opisyal ng DPWH at mga pribadong kontratista. Ibig sabihin nito, ang tahimik na galaw ni Lacson ang siyang magpapaguho sa mayorya. Sinasabi ng ilang mababatas na ang pagginig ay maaring may bahid ng politika o ginagamit upang gipitin ang kasalukuyang koalisyon. Pero nanindigan si Lacson na ang kanyang buong karera ay nakabatay sa prinsipyo na ang tungkulin ay hindi dapat patahimikin ng anumang uri ng intimidasyon. Sa kasalukuyan, 7 na sa kinakailangang 9 na senador ang lumagda sa partial committee report, kabilang sina Senator Soto, Bam Aquino, Raffy Tulfo, Risa Hontiveros, Erwin Tulfo at Kiko Pangilinan.
Therefore, habang papalapit ang sinidi adjournment sa Hunyo 5, 2026, ang buong kapulungan ay nakatutok kung tuluyan bang maihaharap sa plenaryo ang ulat upang mabigyan ng pagkakataon ang mga nabanggit na mababatas na ipagtanggol ang kanilang mga sarili, habang ang mga dokumento ay formal ng pinag-aaralan ng mga prosecutor sa ombudsman. Ang takbo ng hustisya ay patuloy na gumagalaw sa labas ng kontrol ng mababatas. Akala mo ba ay natapos na ang labanan ng mapalitan ng hawak sa martilyo ng komite? Pero habang ang mga piraso ng ebidensya ay nasa kamay na ng mga tamang ahensya ng batas, ang tanong na lang naiiwan dito. Pagdating ng takdang panahon ng pagpapasya, aling panig ang mas titindig sa katotohanan? Ang pader ng politika o ang bigat ng mga pampublikong dokumento? Have mercy, O God. Kaibigan, sa pagtingin sa mga kaganapang ito, malinaw nating makikita na walang sinuman, gaano man katayog ang posisyon o kapangyarihan ang pwedeng makaiwas sa takdang panahon ng pagsusuri. Ang mga dokumentong akala ng marami ay mananatiling lihim ay biglang nailalatag sa liwanag sa isang mabilis na pagkakataon lamang. Kung ang mga mababatas sa ating bansa ay kailangan maghanda para sa pagtatanggol ng kanilang mga gawa, paano pa kaya ang bawat isa sa atin kapag humarap na sa tunay at dakilang hukom? Pero may isang tanging kanlungan kung saan ang iyong nakaraan at mga pagkakamali ay maaari pang mapawi at mabigyan ng bagong panimula. Ang ating Panginoon Hesus, sa Kanya walang pagtatago o takot sa hatol dahil ang Kanyang alok ay kapatawaran, biyaya at buhay na walang hanggan para sa lahat ng lalapit na may tapat na puso. Kung nais mo ng buhay na may tunay na kapayapaan at kasiguruhan na hindi kayang tibagin ng anumang pagsusuri ng mundo, lumapit ka sa Kanya, kaibigan. Tanggapin mo ang ating Panginoon Hesus ngayon bilang iyong personal na tagapagligtas at tanging Panginoon. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Ecclesiastes 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ng bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, nakikita po namin sa mundong ito ang lahat ng lihim ay may takdang panahon upang maihayag sa liwanag. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at sa mga pagkakataong nagtitiwala sa aming sariling kakayahan. Tinatanggap po namin ang aming Panginoon Hesus bilang aming personal na tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Ikaw nawa, O aming Panginoon Diyos, ang maging kuta at gabay sa bawat hakbang ng aming buhay. Patnubayan niyo po ang aming bansa at pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.